Unti-unting naninikip ang dibdib ni Eliana sa halo-halong emosyon na nadarama. Bigla na lang sumakit ang tiyan niya at may dugo na lumabas sa ibaba niya. Mas lalo siyang naiyak sa nakita. "No! Ang baby ko! Tulong!" Sigaw niya sabay abot sa cellphone niya na nasa kama. Agad niyang tinawagan si Beatrice. Agad naman ito yung sinagot. Kasalukuyang palabas si Beatrice sa company ni Alexander na kapatid ni Eliana dahil sinabihan niya ito sa desisyon ni Eliana na makikipaghiwalay na ito kay Marco. Nasa parking lot na siya nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Nakita niya na si Eliana ang tumatawag kaya agad niya itong sinagot. "Hello, sis," sagot niya. Narinig niya na umiiyak ang kaibigan na parang nahihirapan. "Beatrice, tulungan mo ako, please puntahan mo ako dito sa bahay. Ang baby ko," nahihirapan na saad ni Eliana sa kabilang linya. Sa narinig ay agad na pumasok ng kotse si Beatrice at pinahaharot ang sasakyan papunta sa bahay nila Eliana. Labis ang pag-alala niya sa kaibigan lalo pa at hindi na ito sumasagot sa kabilang linya at naputol ang tawag. Sa kabilang banda ay nakarating na si Marco sa hospital at kasalukuyang nasa emergency room si Natasha at inaasikaso ng doktor. Hindi niya alam ang gagawin, gusto niyang puntahan si Eliana para alamin ang kalagayan din nito, baka kung ano na ang nangyari dito dahil sa nasample niya ito. Sinisisi niya ang sarili sa mga nangyari at hindi niya sinasadyang masaktan si Eliana. Nadala lang siya sa kanyang bug zone ng damdamin dahil sa nangyari. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumabas ang doktor at sinabing okay naman si Natasha at ang baby. Inilipat na ito sa private room. Pagkapasok ni Marco sa kwarto ni Natasha ay napaisip siya kay Eliana ngunit hindi niya maiwan si Natasha dahil walang magbabantay nito. Pagkadating ni Beatrice sa bahay nila Eliana ay agad na siyang pumasok sa loob ng bahay at pumanhik sa itaas. Agad niyang nakita na bukas ang master's bedroom at pagkapasok niya ay nakita niya si Eliana na walang malay at duguan. Agad niya itong nilapitan at dinaluhan. Kinapa niya ang pulso nito at nakahinga siya ng maluwag na malakas pa pulso ng kaibigan. Agad naman na dumating ang ambulance na tinawagan niya kanina habang papunta dito. Tinulangan siya ng mga staff niya na buhatin si Eliana at isinakay na nila ito para dalhin sa hospital. Habang nasa biyahe ay tinawagan niya si Alexander. "Kuya Alexander, please pumunta ka ngayon sa hospital. Papunta na ako ng hospital kasama ko si Eliana. May nangyari sa kanya, magkita na tayo doon sa hospital at doon ko na din ipapaliwag. Please hurry," lumuluha na saad ni Beatrice. Katatapos lang ng meeting si Alexander nang biglang tumawag si Beatrice. Agad niya itong sinagot at nabalot ng pag-aalala dahil sa narinig na nangyari sa kapatid. "Lucas, punta tayo ng hospital bilis. Bilasan mo." Malakas na sigaw ni Alexander sa pinsan at nagmamadali na din itong naglakad. Lakad-takbo ang ginawa nila. Pagkarating sa parking lot ay nakaabang na ang driver at agad pinaharurot papuntang hospital. "Pinsan, anong nangyari?" saad ni Lucas. "May nangyari kay Eliana. Si Beatrice yung tumawag kanina. Manong, pakibilasan naman." "Damn it," saad ni Alexander na labis na ang pag-aalala para sa kapatid. "What happened to her?" nag-alala din na tanong si Lucas. "Hindi ko batid ang nangyari sa kanya. Oras na malaman ko na may kinalaman ang Marco na yun ay humanda siya." Saad ni Alexander na kuyom ang kamao. "Damn that man." Saad ni Lucas. "Lucas, please call the pilot at ihanda ang private plane. Baka sakaling kakailanganin natin. Also, please call Dr. Simon na ihanda ang kakailanganin, baka may sugod natin si Eliana doon sa US. Mas maigi na handa tayo dahil buhay ng kapatid ko ang nakasalalay dito. I will call Dad para alam niya ang nangyayari at para tulungan tayo para mapabilis ang lahat kung kakailanganin natin na agad lumipad pa US." Mahabang saad ni Alexander. Pagkarating sa hospital ay agad na ipinasok sa emergency room si Eliana. Nagpadala na din si Beatrice ng mensahe sa mga magulang ni Marco tungkol sa nangyari kay Eliana. Inaasikaso ng doktor si Eliana dahil humihina na ang pintig ng puso nito. Nasa 8 months na din ang tiyan nito, baka mapaaga ang labas ng mga baby nito dahil sa nangyari. 3 doktor ang umasikaso kay Eliana kasama ang kaibigan. Walang kamalay-malay si Marco na kasalukuyan na sa emergency room si Eliana dahil busy siya kay Natasha. Habang papunta na din pamilya ni Marco sa hospital.
Alam na nila ang nangyari tungkol kay Eliana at Natasha. Nagpupuyos sa galit ang ama at kapatid ni Marcos sa nangyari. Ginawa nila Beatrice ang lahat para maging stable si Eliana dahil sa nangyari ay kailangan na ilabas ang mga bata. Agad na nagsagawa ng emergency cesarean session ang mga doktor kay Eliana. Laking pasasalamat ni Beatrice na safe na nailabas ang kambal. Ilalagay nila ito sa private room na mayroong incubator dahil sa utos ng kuya ni Eliana. Leon ang napag-usap nila kanina sa cellphone habang kausap niya ito. Pagkalabas ni Eliana sa emergency room ay sumalubong sa kanya ang pamilya ni Marco. Umiiyak na sumalubong sa kanya si Ginang Ana, ang ina nila Marco. "Hiha, kamusta si Eliana?" Saad ng ginang. Alam na din ng mga ito ang kondisyon ni Eliana at sinabi na din niya ang tungkol sa kapatid nito. Si Marco lang ang walang alam sa kondisyon ng kaibigan kasi busy ito sa babae niya. Sa ngayon po ay stable po si Eliana. Hinahanda po namin siya para sa operasyon. Saad ni Beatrice, "Oh God, how's the babies?" Tanong ulit ng ginang. Okay po sila tita, kasalukuyan na nasa private room sila, nasa loob sila ng incubator dahil kulang pa sila sa buwan. Pero huwag po kayong mag-alala dahil healthy po sila. Lumalaban din sila katulad ng ina nila, paniniguradong saad ni Beatrice. Nakahinga ng maluwag ang ito sa nalaman. Hindi nila napansin na nasa likuran na pala nila ang kapatid ni Eliana. Napansin nila ito, nagagsalita ito. "Beatrice, how's my sister?" Saad nito na nababakas ang pag-aalala sa mukha. Pawis na pawis ito kagaya ng pinsan nito. "Okay na siya, Kuya Alexander. Gaya ng sabi ko, stable na siya. Hinahanda na namin siya para sa operasyon," saad ni Beatrice. Nabawasan naman ang pag-aalala ni Alexander sa narinig. Maya-maya ay binalingan siya ng tingin ng mga magulang ni Marco. "Iho, ikaw ba ang kapatid ni Eliana?" Saad ng ginang. "Ako nga po ma'am." Sagot niya. "Pasyensya ka na iho sa mga nangyari. Hiyang-hiya kami sa iyo lalo na sa kapatid mo," saad ng ama nila Marco. Hindi alam ni Alexander ang kanyang mararamdaman dahil higit na nag-umapaw ang pag-aalala niya sa kapatid at galit sa lalaking dahilan kung bakit nangyari ito sa kapatid. Hindi na lang sumagot si Alexander at nanatiling nakatitig sa pintuan ng emergency room. Maya-maya ay nagpaalam na si Beatrice na papasok na siya ulit sa emergency room para tignan ang kalagayan ni Eliana. "Kuya Alexander, tita, tito, balik na po ako sa loob," saad ni Beatrice. "Manolo, hanapin mo ang gago mong kapatid. Papuntahin mo dito ngayon din." Utos ni Ginoong Dustin sa anak. Mahihimigang dito ang galit na tinig. Agad naman na tumalima si Manolo. "Yes, Dad, hahanapin ko ang gago na yon," sagot ni Manolo at naglakad na papaalis. Pumunta siya sa nurse station at nagtanong sa kung anong room number naka-admit si Natasha Sandoval. Agad naman na sinabi ng nurse dahil nagpakilala siya bilang kaibigan ng pasyente. "It's room 201, sir," saad ng nurse. Naglalak na siya patungo doon sa kwarto na sinabi ng nurse. Ilang minuto ay nakarating na siya sa tapat ng pinto. Agad niya yung binuksan ng walang katok-katok. Habang si Marco ay nakayuko sa hospital bed ni Natasha, habang hawak ang kamay nito ay bigla na lang siyang napaangat ng tingin sa pinto ng kwarto dahil bumukas iyon. Ang akala niya ay doktor ang pumasok o di kay ay nurse, pero hindi niya inaasahan ay ang kapatid pala niya na nakatitig sa kanya ng matalim at nakakuyom ang kamao. Nababakas dito ang matinding galit. Agad itong lumapit sa kanya. "Kuya, huwag dito sa loob ng kwarto." Nagpapahinga pa si Natasha. Saad ni Marco sa kapatid. "Walang hiya ka, kung ayaw mong magising yang babae mo. Halika dito," galit na saad nito sa mababang tinig. Hinayla siya palabas ng kapatid. Pagkalabas nila ay agad siyang sinapak ng malakas ng kapatid dahilan upang sumalampak siya sa sahig ng hospital. "Gago, ang gago mo talaga. Di ba ang sabi ko sa'yo ay huwag mo nang saktan ulit si Eliana? Anong ginawa mo ngayon? Naniniwala ka kaagad dyan sa babae mo. Ha, hindi lang si Eliana ang sinaktan, pati mga anak mo. Alam mo ba na nandoon si Eliana sa loob ng emergency room at nakikipaglaban para mabuhay? Yung mga anak mo kailangan na ilabas kahit hindi pa sila dapat ilibas dahil kulang pa sila sa buwan, pero ayon napilitan ang doktor na ilabas sila. Walang hiya ka talaga, tandaan mo ito, pagsisihan mo din ang mga ginawa mo na ito."
Hindi ko alam kung saan mo dinala ang pagkamatalino at magaling mo sa negosyo dahil ang laki mong tanga at gago. Hinding-hindi na kita tutulungan sa kung ano paman. Bahala ka sa buhay mo, galit na saad ni Manolo sa kapatid. Sapaw naman ni Marco ang kanang pisngi habang nakatingala sa kapatid. Baka sa itsura nito ang tinding galit. Kuya, hindi ko sinasadya yung nangyari. Nadala lang ako ng matinding emosyon, paliwanag ni Marco. Nanlilisik naman na tinignan siya ni Manolo. Tumayo ka dyan, gago ka at sumunod ka sa akin. Hinihintay ka ni Dad, bulyak ni Manolo. Habang naiwan naman sina Alexander, Lucas at mga magulang ni Marco sa tapat ng emergency room. Maya-maya ay nagsalita si Alexander. Ma'am, sir, may nais po akong sabihin at pakiusap sa inyo. Gusto ko po na ilayo na dito ang kapatid ko dahil sobra na ang naranasan niya dito at dadalhin ko din po ang mga bata. Sana huwag na kayong tumutol pa dahil hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa anak ninyo. Ilalayo ko ang kapatid ko sa ayaw at gusto po ninyo. Saad ni Alexander na may pinalidad sa boses. Sa narinig ay mas lalong nagpalyak ang ginang. Iho, nais ko man na tumutol pero naiintindihan ko ang hangarin mo. Nais mo lang na mapabuti ang iyong kapatid. Kahit masakit at mahirap ay wala naman kaming magagawa basta ay pangako muna kapag naging maayos na ang lahat ay sana makita namin ang aming mga apo. Lumuluhal na saad ng ginang. Samasang ayon din ako iho sa pasya mo. Alam namin na ang anak namin ang may malaking kasalanan. Humihingi ako ng tawad. Alam ko na mahirap pero sana mapatawad mo kami. Saad ng Ginoo. Nalintindihan ko po kayo dahil minsan nyo na itunuring na anak ang kapatid ko at nagpapasalamat ako dahil kinupkup nyo siya sa mga panahon na wala siyang matakbuhan na pamilya. Hindi naman po ako galit sa inyo. Galit po ako sa anak ninyo dahil sa ginawa niya. Kung sana ay hindi niya nalang itinuloy yung kasal sa kapatid ko ay hindi ito haantong sa ganito, saad ni Alexander. Madami pa silang napag-usapan at sinabi niya na kapag tapos na ang operasyon ni Eliana ay agad na silang aalis. Talang sandali ay naglalakad na si Manolo pabalik at kasunod nito si Marco na hindi ayos ang hitsura. Putok ang labi nito dahil sa pagsuntok ng kapatid. Mabuti naman at napasunod mo itong gago na ito, saad ng ama nila. Habang si Alexander naman ay agad na sinapak si Marco. Kulang pa yan sa lahat ng pasakit na naranasan ng kapatid ko. Ito ang tatandaan mo hindi mo makikita ang mag-ina mo, galit na saad ni Alexander. Pinigil naman ni Lucas ang pinsan. Kus, tama na yan baka mapatay mo yan, pijaw na saad ni Lucas at hinatak si Alexander palayo kay Marco. Hindi naman makagalaw si Marco sa pagkakaupo niya sa sahig. Hindi na niya alam ang gagawin niya. Galit na galit siya sa sarili. Hinatak naman siya ng kapatid at itinayo. Panipi. Tumayo ka dyan. Ito ang gusto mo di ba ang lumayo na si Eliana? Ayan naiiwan ka ng mag-ina mo, pijaw sa galit na saad ni Manolo. Tama na yan, Marco, I'm so disappointed to you. Hindi ka ba nag-iisip, anak? Buntis si Eliana at sinaktan mo. Hindi man lang naiisip ang mga bata. Galit na saad ng ama nila. Son, ayusin mo ito. Ayusin mo yang sarili mo. Sana hindi mo ipinabot sa ganito. Saan ba kami nagkulang sa'yo? Nagawa mong manakit ng babae. Saad ng ina nila na walang tigil ang pag-iyak. I'm sorry mom, dad. I know it's my fault. Sobrang galit din ako sa sarili ko ngayon. Hagulhol na saad ni Marco. Maya-maya ay dumating ang ama ni Natasha na si Steve Sandoval. Nakita sila nito at humapit. Marco, what happened? Saad nito na nababakas ang pag-aalala. Si Manolo ang sumagot sa tanong ng Ginoo. Your daughter is fine. Nasa room na siya nagpapahinga. Saad ni Manolo. Marco, ano bang nangyari? Bakit nandito sa hospital ang anak ko? Sinabi mo na aayusin mo ang gulo na ito pero anong nangyari? Galit na saad nito. Let's not talk about it here, saad ng ama ni Marco at inakay ang Ginoo palayo para kausapin. Sumunod naman sila sa mga ito. Habang si Alexander ay kumalma na at bumalik na sila ng pinsan sa tapat ng emergency room. Lucas, call the pilot at dad na ready na ang lahat doon dahil sa oras na maging okay si Eliana ay aalis na tayo. Also, puntahan mo sa private room ang mga bata at ibilin sa nagbabantay na nurse na walang papasukin doon maliban sa atin, saad ni Alexander. Tumalima naman si Lucas sa utos ng pinsan.
Ilang minuto ang lumipas ay bumukas ang pinto ng operating room at lumabas doon si Beatrice kasama ang isang doktor. Baka sa mukha nito ang tindi ng pagod. Agad na lumapit si Alexander at nagtanong, "How is she?" Tanong ni Alexander. Ilang minuto pa na natahimik si Beatrice at nakaramdaman ng matinding kaba si Alexander. "She's fine, kuya. Naging successful ang operation." Lumaban si Beatrice at nakayanan niya, naluluhang saad ni Beatrice. Thank you, Beatrice." Pasalamat ni Alexander. "Pasalamat tayo dahil matapang ang best friend ko. Salamat na din dito kay Dr. Franz at tinulungan niya ako sa operation ni Eliana. Akala ko kanina mawawala na si Eliana dahil nag-flatline na siya kanina habang ginagawa namin ang procedure, buti na lang at na-revive namin siya." Saad ni Beatrice at niyakap si Alexander at nagpasalamat sa kasama niyang doktor. "Let's wait for 48 hours para magising si Eliana. Ililipat na siya any minute sa magiging private room niya," saad ni Beatrice. Nakahinga naman ng maluwag si Alexander sa mga narinig. "Beatrice, thank you talaga at hindi mo sinukuan si Eliana. And, thank you din sa'yo Doc. Franz." Pasasalamat ni Alexander. "It's okay, sir. Ginagawa ko lang ang trabaho ko," saad ng doktor at nagpaalam na. "Beatrice, pagkasing ni Eliana ay agad na kaming aalis patungo sa US. Doon na niya ipagpapatuloy ang pagpapagaling niya pati ng mga bata," saad ni Alexander. Sumangayon naman si Beatrice sa sinabi niya. "Agree ako dyan sa desisyon mo, kuya. Mas makakabuti sa kanya na nasa ibang environment para iwas stress. Sigurado din ako na yan din ang magiging desisyon ni Eliana kapag nagkataon," saad ni Beatrice at nagpaalam na muna kay Alexander. Lumipas ang 4 na araw at nagising na din si Eliana. Naging maganda ang response ng katawan niya. Unti-unti na din siyang nakaka-recover. Habang ang kambal naman ay katulad niya at naging maganda din ang kalagayan ng mga ito. Nakasakay siya sa wheelchair ngayon habang tulak-tulak naman ng kapatid. Patungo sila sa private room ng kambal. Gusto niyang makita ang mga ito. Pagkapasok nila ay sumalubong ang nurse na nagbabantay sa mga ito. "Hello po ma'am, sir." Bati nito sa kanila. Tumanggo naman at ngumiti si Eliana sa nurse. "How's my babies?" Tanong ni Eliana habang tulak ng kapatid papalapit sa incubator ng mga anak. "They are getting better, ma'am. Ang tapang po ng mga anak niyo," saad ng nurse. Nakangiti naman si Eliana na nakatanaw sa mga anak. "Hello, my precious babies. Mommy and Tito is here." Masayang saad ni Eliana sa mga anak. "Hello, kiddos. Get well okay. Para makauwi na tayo," saad naman ni Alexander na nakaalalay kay Eliana na nakatayo. Masayang masaya si Eliana na kinakausap ang mga anak. Habang nakakasama at nakakausap niyo ang mga ito ay nababawasan ang sakit at bigat sa kanyang dibdib. Ang mga ito ang rason kung bakit siya patuloy na lumalaban at hindi nawawalan ng pag-asa. They are her life now. Ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para sa mga anak. Ipaparamdam niya ang kanyang pagmamahal sa mga ito kahit na lalaki ang mga ito na walang ama. Ilang sandali ay nagsalita ang Kuya Alexander niya. "Princess, 3 days from now ay aalis na tayo. Hinihintay ko na lang ang clearance ninyo ng mga bata para makaalis na tayo." Nag-usap na kami ni Beatrice at sasama siya sa atin sa pag-alis, saad ni Alexander sa kapatid. "Okay po, kuya, mas maaga tayo aalis mas maigi. Gusto ko nang umalis dito," saad naman ni Eliana. Tumanggo naman si Alexander. Naiintindihan niya ang kapatid. Ayaw na nito na manatili dito kung saan malapit lang ang ama ng mga nito. Sa mga lumipas na araw simula nang ipinanganak ang kambal ay hindi minsan nakita ni Marco ang mga anak. Ayaw ni Eliana na makalapit ang lalaki sa kanila. Ang mga magulang lang ni Marco at kapatid na si Manolo ang pinayagan niya na makita ang mga bata. Maraming bantay ang pinakalat ng kuya niya sa paligid. Galit na galit siya kay Marco dahil ito ang dahilan kung bakit naipanganak niya ang mga bata sa hindi tamang oras. Mas pinaniwalaan pa ni Marco ang kasinungalingan ng babae niya. Ano nga ba ang laban niya doon? Malamang doon siya kakampi sa babaeng mahal niya. Habang sa kabilang banda ay nasa bahay nila Natasha si Marco at mga magulang nito. Pinag-uusapan ng mga ito ang pagpapakasal sa dalawa. Gusto na ng ama ni Natasha na may kasal na sila sa pagkapanganak niya.
Nagbanta ito sa mga kung ano ang pwede nitong gawin kung sakali na umatras sa kasal si Marco. Hindi na ito makakapayag na hindi matuloy sa pangalawang pagkakataon ng kasal nila, habang si Beatrice at Lucas naman ay pumunta sa bahay nila Eliana at Marco para kunin ang lahat ng gamit ng dalaga. Pinakiusapan kasi siya ng kaibigan. Pagkatapos nilang kuhanin lahat ay dinala na nila ito sa bahay ni Alexander. Pabalik na sila ng hospital nang tumawag si Alexander kay Lucas. "Pinsan, nakuha niyo na ba ang lahat ng gamit ni Eliana?" Tanong ni Alexander. "Yes, dinala na namin sa bahay." Saad naman ni Lucas. "Okay, nasaan na kayo? Pabalik na ba kayo dito?" Tanong muli ni Alexander. "Oo, we're on our way," saad ni Lucas. "Ingat kayo," saad ni Alexander at pinatay na ang tawag. Sa kabilang banda naman ay pauwi na si Marco sa bahay niya. Pagkapasok niya sa bahay ay sumalubong sa kanya ang katahimikan ng buong bahay. Naalala niya si Eliana. Sinasalubong siya pagka-uwi niya ngayon ay wala na. Nakaramdaman siya ng kung anong emosyon sa puso niya. Pagkaakyat niya sa silid niya ay tumambad sa kanya ang malinis na kwarto. Inilibot niya ang buong paningin sa kabuuan ng kwarto. Naglakad siya patungo sa walk-in closet at binuksan ang cabinet. Tumambad sa kanya ang malinis at wala nang lamang na gamit. Iniisa-isa niyang buksan ang mga iyon at wala na talaga ang mga gamit ni Eliana. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto at tinungo ang kasunod na silid. Pagkapasok niya ay ganoon din ito. Sobrang linas at wala na din ang mga gamit ni Eliana at ang ilang gamit ng mga baby nila. Nakaramdaman siya ng kirot sa kanyang puso sa isiping hindi na talaga niya nakikita at makakasama ang mga anak. Hindi din siya makabisita sa hospital para makita man lang ang mga anak kahit sa malayo lang dahil madaming bantay na pinakalat ang kapatid ni Eliana para hindi siya makalapit sa mga ito. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa nagawa niya kay Eliana dahil sa kanya naligay ang buhay nito sa panganib pati na ang mga anak niya. Lumabas siya ng silid at pumunta sa bar counter na nasa ibaba ng bahay. Kumuha siya ng alak at tinungo yun. Nilunod niya ang sarili sa alak. Panay tungga at iyak niya. Napakalaki niyang gago at tama ang kapatid niya. Inom lang siya ng inom hanggang sa nakatulog na siya sa sobrang kalasinggan. Habang sa mansyon ng mga magulang ni Marco ay nag-usap ang mga ito kasama ang kapatid niya na si Manolo. "Han, pupunta ako bukas para dalawin ang mga apo natin. Gusto ko na makita sila bago sila umalis," saad ng ina nila Marco. "Sige, Han, sasamahan kita bukas. Gusto ko din na makita ang mga apo ko," saad ng ama nila sa ina. "Dad, sama din ako. Gusto kong makita ang mga pamangkin ko," saad naman ni Manolo. "Magluluto ako bukas ng mga paborito ni Eliana. Sana magustuhan niya," saad ng ginang. Tumatango-tango naman sila sa ginang. "Nasaan pala ang kapatid mo Manolo?" saad ng ama nila. "Baka nasa bahay niya, Dad," sagot naman ni Manolo sa ama. "Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko dyan sa kapatid mo. Alam kong may kasalanan din ako sa mga nangyari ngayon. Sana hindi ko na pinilit na pakasalan ni Marco si Eliana noon. Sana hindi ito nangyari," saad ng ama nila. "Han, nangyari na ang mga nangyari. Ang magagawa na lang natin ngayon ay gabayan ang ating anak at maging mabuting magulang sa kanya," saad ni ginang. Bamantong hininga naman sila Manolo at tumango bilang pagsang-aayon sa sinaad ng ina. Kinabukasan ay maagang nagising at naghanda ang ina nila Marco. Maaga itong nagluto ng mga paborito ni Eliana na dadalhin nila sa hospital dahil bibisitahin niya si Eliana lalo na ang mga apo niya. Habang busy siya sa paglalagay ng mga ulan sa lagayan ay pumasok na ng komedor ang asawa niya. "Good morning, Han," saad nito sabay halik sa pisngi ng ginang. "Good morning. Umupo ka na doon at kakain na tayo para makaalis na tayo," saad ng ginang. Ilang sandali ay pumasok na din si Manolo at sabay-sabay na silang nag-umagan. Pagkatapos kumain ay nagbihis na sila at umalis na papunta ng hospital. Habang nasa daan ay nagsalita ang ginang. "Sana kasama natin si Marco para dalawin ang mga bata," saad nito. "Alam mo naman na ayaw ni Eliana at ni Alexander na makita si Marco. Hindi natin masisisi si Eliana kung ayaw niya na makalapit ang ama ng mga anak niya sa kanila dahil sa nangyari. Hayaan na lang natin sa ngayon dahil darating din ang tamang panahon sa lahat. Magiging maayos din ang lahat. In God's plan," saad ng Ginoo.
Tumanggaw naman ang ginang bilang pagsang-ayon. Sa hospital ay nagising si Alexander sa katok sa pintuan. Ilang sandali ay bumukas ang pinto at iniluwa doon ang mga magulang ni Marco kasama ang isa pang anak ng mga ito na si Manolo. "Good morning, iho," bati ng ginang. Bumati din pabalik si Alexander. "Good morning din po," saad na bati niya. "May dinala pala kami. Niluto ko mga paborito ni Eliana. Sana ay magustuhan niya," saad ng ginang habang nakatingin sa tulog pa din na si Eliana. "Thank you po. Take a seat." Maya-maya ay magiging na din iyang si Eliana, saad ni Alexander. Ilang minuto ang lumipas ay nagising na si Eliana. "Oh, hiha, good morning. Nagluto ako ng mga paborito mo. Kain ka na," masayang saad ng ginang na lumapit sa kama na kinahihigaan ni Eliana. "Good morning din po," saad naman ni Eliana. Inilapit naman ni Alexander ang mini table sa gilid ng kama ni Eliana. Inayos niya yun para doon ilapag ang pagkain ni Eliana. Hinanda naman ng ginang ang mga pagkain. Maya-maya ay kumain na si Eliana. "Panipi. Salamat po pala sa pagkain at pagbisita," pasasalamat ni Eliana sa ginang. "You're welcome, hiha," saad ng ginang. Lumapit naman ang ama nila at tumabi sa ginang. "So, kamusta pakiramdam mo, hiha?" saad ng Ginoo. "Ayos na po ako, Dad." Maikling sagot ni Eliana. "Mabuti kung ganoon. Magpagaling ka pa at lagi mong tatandaan na mahal ka namin." Saad ni ginang sabay yakap kay Eliana. "Humihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa namin. Sana mapatawad mo kami, Eliana, anak." Saad naman ni Ginoo at ginagap ang kamay ni Eliana. "Napatawad ko na po kayo, Dad and Mom. Salamat po pala sa lahat. Mahal ko din po kayo," saad ni Eliana at binigyan ng yakap ang mga ito. Bigla naman humirit si Manolo. "Kakayap din ako, little sis," saad nito at yamakap din. "O siya, puntahan muna natin ang mga apo ko. Gusto ko na silang makita," saad ng ginang. "Mauna na po muna kayo sa kwarto nila, baby. Susunod lang po kami doon ni kuya. Magbabanyo po muna ako," saad naman ni Eliana. Tumanggaw naman ang mga ito at lumabas na ng kwarto. Ainal-alayan naman si Eliana ng kapatid papunta sa banyo. "Ayos na po ako dito, kuya. Thank you," saad ni Eliana. "Okay, if you need anything just call me. Nasa labas lang ako at ililigpit ko muna yung nasa mesa." Ilang sandali ay natapos na si Eliana at lumabas na ng banyo. "Kuya, punta na tayo sa silid ng kambal," saad ni Eliana sabi upo sa wheelchair niya. Tinulak naman ni Alexander ang wheelchair palabas. Habang sa silid ng kambal ay masayang nakatunghay ang lolo at lola ng kambal. "Ang pogi at ganda talaga ng mga apo natin, Han," masayang saad ng ginang. "Oo nga, saan pa ba magmamana yan? E di sa sakin, may pagmamalaki ng saad ng Ginoo." Tumawa naman si Manolo. "Dad, sakin yan nagmana. Tignan mo o," saad ni Manolo na natatawa. Kinuha naman ng ginang ang cellphone at kinuhaan ng litrato ang kambal. Ibinigay niya ito sa ama ng mga bata, para makita naman niya ang mga ito kahit sa larawan man lang. Bumukas ang pinto at iniluwa noon si Eliana habang tulak ni Alexander ang wheelchair. "Oh hiha, ang cute ng mga apo ko. May pangalan ka na ibibigay sa kanila," saad ng ginang. "Yes, po," saad ni Eliana. "Pwede ba namin na malaman ang mga pangalan nila?" saad ng Ginoo. "Princess Emerald and Prince Harold," saad ni Eliana habang nakatanaw sa mga anak. Ang ganda ng pangalan nila. Bagay na bagay sa apo kung maganda at pogi, sumasang-ayon na saad ng ginang. Masaya silang nagkwekwentuhan ng mga bagay-bagay. At pagkaraan ng ilang sandali ay nagpaalam na ang mga ito na uuwi na. Sa kabilang banda ay busy naman si Natasha sa kititawag kay Marco dahil hindi na ito dumalaw sa kanya. Nalinis na siya dahil panay lang ang ring cellphone nito at hindi sinasagot. Habang si Marco naman ay nilalaklak ang mga alak. Inom lang siya inom. Habang nasa kotse ang mga magulang ni Marco ay nagsalita ang ginang. "Han, dumaan muna tayo sa bahay ni Marco, baka nandoon yung bata na yon." Nag-text si Natasha hindi niya daw mahagilap ang anak mo, saad ng ginang. Tumanggaw naman ang Ginoo at sinabihan ang driver na dumiretso sa bahay ni Marco. Si Manolo naman ay dumiretso na ng kumpanya dahil siya na muna ang nag-handle ng kumpanya nila. Tama nga ang ginang at nandito sa bahay niya ang anak. Nakapark ang kotse nito sa parking lot ng bahay.
Pagkaparada nila ng kotse ay lumabas na sila. Bukas ang front door kaya pumasok na ang mag-asawa. Tinawag ng ginang ang anak. Marco, son, where are you? Malakas na sigaw ng ginang. May narinig naman sila na parang magnabasag. Agad nilang tinungo habang panay lagok ng alak. Son, that's enough. Pidgel ng Ginoo sa anak. Kinuha naman ng ginang ang alak na nasa harap ni Marco. Ano ba ang ginagawa ko sa buhay mo? Sinisira mo lalo ang buhay mo sa ginagawa mo. Si Natasha panay tawag daw sa'yo pero hindi mo sinasagot. Ano ba ang problema mo? Di ba nakuha mo na ang gusto mo? Malaya ka ng pakasalan ng babaeng pinili at mahal mo. Saad ng Ginoo. Gino, umiiyak naman si Marco. Dad, ang gagaw ko talaga. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nasaktan ko ang mga anak ko pati si Eliana. Hindi ko yun sinasadya, saad ni Marco. Wala na tayong magagawa para ibalik ang mga oras. Nangyari na ang nangyari. Ang tama mong gawin is be man enough. Ipakita mo na nagbago ka na. Ayusin mo ang sarili mo para sa mga anak mo. Alam kong nasasaktan ka at gusto mong makita ang mga bata pero hindi pa sa ngayon. May tamang panahon ang lahat anak, saad ng ina niya sabay yakap sa kanya. Tinapik-tapik naman ng Ginoo ang balikat ng anak. Gusto mo ba na makita ang mga bata? Saad ng ginang. Yes, mom. But how? Hindi naman po ako pwede na pumunta doon sa hospital, saad ni Marco. Kinuha naman ng ginang ang cellphone niya at pinakita ang mga litrato ng kambal. Here, tinignan mo ang mga anak mo. Manan-mana sa'yo. Ang ganda at gwapo nila, saad ng ginang at binigay ang phone sa anak. Kinuha naman iyon ni Marco at tinignan ng maigi ang mga litrato ng kambal. Mga anak ko, saad hay Marco habang umiiyak. Ano po mga pangalan nila? Tanong ni Marco. Prince Harold and Princess Emerald. Yan ang mga pangalan na binigay ni Eliana sa bata, saad ng ginang. Bagay na bagay sa kanila. Sana makita ko sila sa personal. Sana dumating ang panahon na iyon. Sana mapatawad ako ni Eliana sa mga nagawa ko sa kanila, naluluhang saad ni Marco. Huwag kang mag-alala son, darating din ang tamang panahon. Hayaan muna nating ang panahon na hilumin ang mga sakit na dulot ng mga nangyari. In God's time magiging maayos din ang lahat, saad ng ginang.